Hi everyone! May kasabihan na kapag natuto kang magmaneho sa Pilipinas ay magagawa mo na magmaneho sa kahit saan mang parte ng mundo. Sa video na ito ay tingnan natin kung bakit minsan ay mahirap magmaneho sa Pilipinas dahil sa dami ng pasaway. Panoorin natin ang video na ito. Number 1. Parehas mali ng linya. Ang sasakyan na may dashcam ay padiretso at ang van naman ay liliko sa kaliwa. Parehas pong mali ang may dashcam at ang nakaban. Ito po ay dahil kung ikaw ay liliko sa kaliwa, ay dapat malayo pa lang ay nakalipat ka na sa kaliwang linya. Ito ay para kapag liliko ka sa kaliwa ay hindi mo tamaan ang ibang sasakyan habang ikaw ay naliko. Mali din po ang naka-dashcam dahil kung ikaw naman ay didiretso ay dapat nasa gitna ka na nakapwesto. Ito ay upang hindi ka tamaan ng anumang lilikong sasakyan. Marahil ay inisip nung nasa gitna na sasakyan na dahil nasa kaliwa ang naka-dashcam ay akala niya naliliko sa kaliwa ang naka-dashcam na kotse. Number 2. Minibus na nag-overtake sa solid white line. Ang pag-overtake sa isang solid white line ay hindi pinapayagan dahil ang solid white line ay nagpapahiwatig ng pag-iingat at idinisenyo ito upang maiwasan ang mga aksidente. Ang mga solid white line din ay nagsisilbing isang visual na babala sa mga driver na ang pagtawid sa isang linya upang mag-overtake ay maaaring humantong sa banggaan sa paparating na trapiko o iba pang mga sasakyan. Number 3. Motor na ayaw magbigay. Sa ating pong mga kapwa rider ay maging aware po tayo sa ating paligid. Kung may tatawid na sasakyan at nagbigay na po ang ibang rider ay pagbigyan na po natin ang daraan at wag na po nating bilisan ang takbo. Isa pa po ay yung rider na nga ang mali ay siya pa itong may ganang magalit. Panatilihin po natin ang pagiging kalmado at humingi na lang tayo ng tawad kung nagkamali tayo. Number 4. Paggamit ng malakas na ilaw at blinkers ng mga sasakyan. DDW 737 DDW 737. Yang pong malakas na ilaw at blinkers ay napakasakit po sa mata niyan. Napakalakas po ng ilaw na yan at nakakabulag po sa paningin, lalo na kung gabi. Mawawala po ang gitnang paningin nyo sa loob ng ilang segundo. Delikado po yan dahil hindi nyo po makikita ang ibang sasakyan. Yang blinkers din po ay delikado din po yan dahil kapag matagal kayo nakatitig ay parang may mga langaw sa inyong paningin na pwedeng makaistorbo sa inyong pagmamaneho.
Sa ating pong mga kababayan ay wag po tayong gumamit ng ganyan dahil kung astig po yan sa inyong paningin, distraction naman po ang nadudulot nito sa ibang motorista. Number 5. Mga motor at kotse na ginawang parkingan ang mahabang parte ng kalsada. Sa mga may-ari po ng motor at kotse na yan, ay hindi naman po tama na gawing garahe ang kalsada. Ang kalsada po ay ginawa upang makabiyahe ng mabilis ang ating kapwa Pilipino sa kanilang pupuntahan. Hindi po yan ginawa upang maging garahe ng inyong sasakyan. Naiintindihan ko naman po na gusto nyo lang magkaroon ng mabilis sa transportasyon. Pero kung lahat po tayo gagawing garahe ang kalsada, saan na po daraan ang mga motorista? Number 6. Isang van na nakatambay, hindi naka-hazard at walang driver, kung saan ay hindi makadaan ang mga liliko sa kanan na sasakyan dahil dinarangan niya. Ano? Mo andar ka palang hayop eh. Hindi siya sa loob. Tumambay lang. Iwasan po natin na harangan ang mga kalsada. Kung tayo po ay inaantok at gusto natin magsigarilyo, ay itabi po natin ng maayos ang ating sasakyan. Ito ay upang makadaloy at makadaan ng maayos ang ating mga kababayan na meron ding importanteng pupuntahan or uuwi sa kanilang malayo pang bahay. Hanapan lang po natin ng maayos na mapaparkingan at hindi harangan ang sanay daanan. At sa huling video, number 7, isang student driver na overloaded na at naninigarilyo pa. Tapos student driver pero tingnan mo, lumalagpas yung kanya. Nadalahin niya sa gilid. Yun o, student driver, iyon siya. Alam mo yung kasama niya yung nandro. Kung tayo po ay nag-aaral pa lang na magmaneho, ay huwag po tayong gagamit ng overloaded na sasakyan. Dahil bukod sa pwedeng makadisgrasyang overloaded na sasakyan, ay ang baguhan driver ay wala pang sapat na karanasan upang magmaneho ng mga truck. At yan po ang top 7 ng mga pasaway sa kalsada. Kung umabot po kayo sa parte ng video na ito, ay marami pong salamat at naway maging ligtas ang inyong pagmamaneho sa kalsada. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Truck.